It is very clear, Admar, that the current administration ni Marcos Jr. has a spending problem. No, may problema itong gobyerno in terms of how they are spending people's money. No, nabanggit ko nga noong sa mga noong interview ko sa inyo na ang gobyerno sa aking perception ay hindi lang sila atat gumastos, kundi wala rin silang disiplina in terms of spending other people's money. May kasabihan, Admar, na mas madaling gastusin ang perang hindi iyo. Kaya yan ang nakikita ko na behavior ng gobyerno sa kasalukuyan, parang walang pakundangan yung kanilang paggastos without considering kung saan ang gagaling ito. Galing ito, marami din dito, galing sa mga ordinaryong mga mamamayan natin na naghahanap buhay, na bago pa lang nila makuha yung kanilang sahod, nakaltasan na ito ng buwis. No? Yan yung mga kababayan natin, Admar, na ngayon maulan dyan sa Pilipinas, buwis buhay para lang sila yung makapagtrabaho. At yung kinita nila for the day, tataksan pa yun, mapunta lang sa gobyerno. And then yung kanilang paggastos, walang habas. So kumbaga, hindi ko masisisi ang ating mga kababayan if ganyan yung kanilang na pe-perceive na ginagawa ng kanilang gobyerno. Kasi nga, Admar, alam mo, sabi ko nga, madaling gastusin ang pera na hindi iyo. Meron bang ginagawa din ito sa ibang mga bansa rin po na ganito po yung naging sistema po nila sa interest ng mga nag-iipon sa bangko? Meron, Admar, sa mga ibang bansa. May taxes talaga on passive investment. Kasi halimbawa yung savings na ganyan, ang tawag po natin yan passive investment. Kung baga patutulugin mo yung pera sa isang bangko, and then yung kikitain dun sa pera na yun ang bubuwisan ng gobyerno. So, kumbaga, wala kang ginagawa, nandun lang yung pera sa bangko, kumikita siya ng mag-isa, ang tawag po dyan ay passive na investment. Sa lahat ng mga bansa, no, ng mga major countries, lahat yan, sa Pilipinas, meron pong taxation sa mga passive na investment. Ngayon, nagkakaiba lang yan, Admar, in terms of yung ano yung tinataksan, anong klaseng investment, anong klaseng maturity, gaano kalaki yung ininvest. No? Sa kaso ng Pilipinas, I think, Admar, kung ikukumpara mo sa mga ibang bansa, I think a flat rate policy is not an equitable policy. Kasi ang nangyayari nga niya, ko kanina, yung mga maliliit na savers natin, mas napipenalize sila kaysa dun sa mga malalaki. Although it seems na sa yung 20% pantay-pantay kayo, parang fair nga naman yun, ano? Pero sa mga mahihirap, yung 20% medyo ramdam nila yun kaysa sa mga mayayaman. Kaya nga ang dapat dito na pulisiya, Admar, is progressive. Ibig sabihin, pag maliit ka na saver, exempt ka na. Sa mga maraming mayayamang bansa, Admar, ganyan ang ginagawa nila. Pagka maliit lang yung savings mo, merong exemption. So ito pa, kung ikaw ay nagsasave for your retirement, kung may mga special accounts for that, na hindi lang sa gobyerno, hindi lang GSIS or Pag-ibig, may mga separate na accounts yan. Dapat yan exempt na rin yan sa pagtatax. O kaya halimbawa, Admar, ikaw ay nagsasave para ikaw ay bumili ng bagong bahay, papatayo ka ng bahay. Dapat yan exempt na rin yan sa taxes. Kumbaga, sa mga ibang bansa, may mga exemption. Hindi pantay-pantay kayo kung ano na kagaya sa Pilipinas ngayon, 20% kayo pare-pareho. Hindi. Sa ibang bansa, iba-iba yan. Which depends on large part kung gaano kalaki yung iyong investment. Hindi based yan doon sa maturity or doon sa type of investment. Pagkos ang dapat na ginagawa nila dyan, based yan doon kung gaano ba kalaki yung iyong ininvest sa bangko. Opo. So, kumbaga parang meron ding standard. Halimbawa, ganito kalaki yung iipon mo dyan sa bangko, ganito yung aantayin mo. Kumbaga, lalo na sa atin, developing country tayo, kumbaga, napapanahon na ba ito na magkaroon ng pagbabago or meron pang dapat na antayin bago i-implement ito? Kasi nabanggit mo nga, baka mas lalong mawala ng gana na mag-impok yung ating mga kababayan dito, lalo na't ang sino din ba yung may advantage kapag ito po ay na-implement ng lubusan. Bibigyan kita halimbawa, Admar, ng mga datos at mga numero na magseset ng konteksto dyan sa sinabi mo.
Kung titingnan niyo yung porsyento ng mga Pilipino na merong account sa bangko, no? Halos mahigit 50% lang ang meron. Kung ikukumpara niyo po yan sa Thailand o kaya sa Singapore o kaya sa Malaysia, nasa upwards of 80% ng kanilang populasyon ay merong account sa bangko. No, yung mga eligible na mag-open ng accounts. No? That's what I meant. Kumbaga, mas mataas yung kanilang bank account ownership rates. So, kumbaga, nakakapag-open sila ng account. Sa atin, hindi ganun karaming Pilipino na eligible to open a bank account has a bank account. Okay? Now, titingnan mo rin dyan, Admar, ano ba yung laman ng bank account? So, ayon sa survey ng Bangko Sentral, yung median na in peso amounts, yung median amount ng savings sa Pilipinas ay nasa 5,000 pesos. So, ano ibig sabihin ng 5,000 pesos na median? Ibig sabihin, doon sa mga kababayan natin na may savings account, 50% sa kanila ay merong laman sa kanilang savings account na mas mababa sa 5,000. So, kumbaga, halos kalahati or if not kalahati ng ating mga kababayan may savings account, Admar, small savers yan. Yan yung mga kababayan natin na mga may mga minimum wage earners, hindi naman kalakihan ng sahod, pero meron silang value of saving. Gusto nilang mag-impok sa bangko. Kaya lang maliit lang kasi yung income nila. Kaya maliit din yung kanilang sinisave. Kaya mantaki mo, tataksan mo pa yung mga maliliit na savers na yan. Maliit na nga lang nang makukuha. No? Ngayon, itong ganitong polisiya, Admar, this can be used to either to encourage or to discourage people from saving. And base sa aking analysis dito sa bagong polisiya nila na ito. And of course, to give justice to this policy, kasi late 90s in-implement na yan. I think itong ganitong polisiya, Admar, is the kind of policy that restricts people from actually opening a savings account. Nag-aalangan yung tao, lalo na kung maliliit lang yung mga savings nila. Bakit pa ako mag-open sa bangko? Tataksan din pala nila yung kinita ng aking savings. Di, itabi ko na lang yan sa kansya. Okay? O kaya itabi ko na lang yan lagay ko na lang yan sa ilalim ng kama. So, ganun yung nakikita nating behavior ng ating mga kababayan. Marami pa rin sa atin. Diyan sa Pilipinas, ang merong alkansya sa bahay. O kaya merong, alam mo, Admar, yung malalaking bote na naglalagay sila ng mga barya sa loob. Meron pa rin tayong mga kababayan gumagawa niyan. O kaya talagang naglalagay ng cash sa ilalim ng kanilang mga katre. No? Kasi nga, yun ang paniniwala nila, mas safe daw doon. Ano? Kesa nga naman, i-impok mo sa bangko. So, as I've said, this kind of policy can either encourage or discourage people. And nakikita ko sa ngayon, we're going towards the wrong direction. Dapat yan ang ginagawa nila dyan. May exemption yan. Kung ikaw ay maliit lang na saver, dapat yan, wala ka ng tax exempt ka na dyan. Masyado naman itong gobyerno natin, ang liit na nga lang ng kinikita, pipigain pa nila mula dun sa mga kababayan natin na maliliit na nga lang yung saving kasi nga maliliit din yung kanilang sahod. Sa ordinaryong tao, naririnig nila ang laki na ng utang ng ating gobyerno tapos magta-tax pa. So, meron din magsasabi na hindi rin namin ramdam yung inutang tapos tataasan pa itong tax. Saan napupunta yung pera na inutang at idinagdag dyan? Yan yung common na mga tanong ng ating mga kababayan, Dok. It is very clear, Admar, that the current administration ni Marcos Jr. has a spending problem. No, may problema itong gobyerno in terms of how they are spending people's money. Nabanggit ko nga noong sa mga interview ko sa inyo na ang gobyerno sa aking perception ay hindi lang sila atat gumastos, kundi wala rin silang disiplina in terms of spending other people's money. May kasabihan, Admar, na mas madaling gastusin ang perang hindi iyo. Kaya yan ang nakikita ko na behavior ng gobyerno sa kasalukuyan, parang walang pakundangan yung kanilang paggastos without considering kung saan nanggagaling ito. Galing ito, marami din dito, galing sa mga ordinaryong mga mamamayan natin na naghahanap buhay, na bago pa lang nila makuha yung kanilang sahod, nakaltasan na ito ng buwis. No? Yan yung mga kababayan natin, Admar, na ngayon maulan dyan sa Pilipinas, buwis buhay para lang sila yung makapagtrabaho. At yung kinita nila for the day, tataksan pa yun, mapunta lang sa gobyerno. And then yung kanilang paggastos, walang habas. So kumbaga, hindi ko masisisi ang ating mga kababayan if ganyan yung kanilang na-perceive na ginagawa ng kanilang gobyerno. Kasi nga, Admar, alam mo, sabi ko nga,
madaling gastusin ang pera na hindi iyo. Ano naman po yung masasabi ninyo dito sa budget for 2026? Umaabot ito sa mahigit 6.793 trillion pesos budget natin for proposed budget for 2026, Doc. Ako'y nababahala dito sa budget na ito in many different ways. Kasi unang-una, alam naman natin na kulang ang revenue generation ng ating gobyerno. Kaya nga dahil pati nga maliliit na savers, tataksan pa nila yung kinita dun sa savings na maliliit na lang. That's an example. So may issue dyan in terms of yung revenue generation kulang. And then by implication, para mapunan yung kanilang spending deficit, kinakailangan nila dyan is mangungutang. And nakita naman natin ang ating ang debt to GDP ratio ng Pilipinas ngayon, nasa mahigit na 62% na. No? So ibig sabihin, tumaas ito. Bago mag-pandemic, nasa 40% lang tayo. Ngayon, lumobo na ito to 62%. At dapat, under kay Marcos Jr. administration, dapat naibaba niya yung debt to GDP ratio. Pero hindi ganyan na nakikita natin. As I've said, the government clearly has a spending problem. Merong problema itong gobyerno natin in terms of paggastos. No? And nakikita ko rin dito, Admar, kung i-base natin sa 2025 budget, yung 2025 budget was considered to be the most corrupt budget in the history. Ito yung budget, Admar, na hindi nakapag-generate ng sufisyenteng paglago ng ating ekonomiya. Kasi alam nyo na ang budget, pwedeng gamitin yan to grow the economy. And yet, ang nakita natin for 2025, yung growth ng ating GDP, napako sa 5.3-5.4%. Kumbaga yung paglago ng ating ekonomiya, naging stagnant. And I would attribute that in many ways doon sa naging budget for 2025. Kasi alam nyo, ang budget ng gobyerno, dapat yan nakaka-contribute yan sa paglago ng ekonomiya. Dapat yung gobyerno, they would invest in projects, in activities that would bring growth to the economy. And yet, hindi natin nakita na ito yung naging resulta. And I'm expecting, based sa nakita natin, Admar, yung 2026 budget again will lead to the same outcome. No? In fact, baka nga mas worse pa Kasi nga nakita naman natin na ang ating gobyerno merong spending problem. And finally, Admar, ito pa isa pa nakababahala. Dun sa mga dating administrasyon, puntahan nyo, i-google nyo na lang, administrasyon Gloria Macapagal Arroyo, kahit administrasyon ni Pinoy, kahit Pangulong Duterte, palaging merong call for savings sa mga ahensya. Meron palaging sinasabi yung Pangulo na kinakausap niya yung kanyang mga ahensya, yung mga line agencies, yung mga departamento, maghanap kayo ng savings ninyo para hindi na tayo mangutang, magdagdag ng utang tong taon na to. Or baka pwede nating bawasan yung ating pangongolekta ng buwis kasi nga makakahanap kayo ng savings. I have yet to hear from Marcos Jr. something to that effect, na directly sinasabi sa kanyang mga kabinete, maghanap kayo ng savings mula sa inyong mga ahensya para sa darating sa 2026 budget, magiging mas episyente yung pagtataya natin ng budget. Hindi ko ito nakikita. No? In fact, si Marcos Jr. ngayon, nandiyan ito sa Washington. Hindi ko nakita yan yung kanyang tinatawag natin na call for savings sa mga ahensya. Kasi mahalaga yun, Admar, mahalaga na makahanap sila ng inefficiencies at savings para maging yung budget ng darating na budget ay makakontribute sa paglago ng ating ekonomiya. So nakikita ko sa ngayon, hindi yan ang ginagawa nila. Ang ginagawa nila ngayon is, okay, meron tayong budget from last year, ano ang growth ng economy natin? 5.5%, ilagay natin yan dyan. Yan ang ilalago ng budget for the year. And then kung ano yung mga pangangailangan ng ehensya, that's it. And finally, meron pa ako dadagdag, Admar, about the budget. Gusto kong makita kung gaano kalaki ang budget na ilalagay nila dyan sa Department of Agriculture. Bakit? Kasi kung ang goal talaga ng gobyerno natin is for us to be food secure, kinakailangan lakihan nila yung budget ng DA. Kasi yung mga bansang pinagkukuhaan natin ng pagkain, kagaya ng Vietnam at Thailand, yung kanilang agriculture budget ay doble ng agriculture budget ng ating bansa. So, ang aking titingnan dyan, kung gaano kalaki ang mapupunta sa agriculture and
ang dami ko ng finally, ito na lang, last na talaga to. Yung mga unprogrammed funds, no? Dapat ding bantayan natin yan kung ano ang kahihinatnan yung mga unprogrammed funds na yan, kung saan yan mapupunta, at yung mga budget na hihingi ng House of Representatives, dapat bantayan din natin yan.